Hello, magandang araw po, magandang oras po sa lahat ng aking tagapagsubaybay sa aking channel. Ito po ang bago nating kuha na tagusan po ang kanyang katawang bato. Ayan, katawang bato, sa buong katawan ng bato ay tagusan po yan. Tagusan ang kanyang katawan. Ayan, sa nagtatanong po kung anong klaseng bato ito po ay buto ng langka na tumatagos mismo ang kanyang mga ugat na nagiging kristal dito sa kanyang katawan. At meron din po yung mga ugat. Ayan. May mga ugat din po yan. Ito po ay nakuha natin ito sa puno mismo ng langka at meron pa po itong laman. At kakaiba talaga ang kanyang itsura. Meron siyang ugat at meron siyang tagusang pagputi. Ayan. Yung puti niya na bilog-bilog po yan. Ayan. Ayan o, tagusan po yan. Kaya maganda ito sa pampaswerte at proteksyon itong tagusan na bato na mutya ng langka. Ayan. At sa nag-order ng shout out sa iyo, at ito po yung mutya ng alon na pangalawa kong pagkakataon nakuha kasi ito tatlo ito, at yung isa sa pangalawa kong pagkakuha, ito yung dalawa nagkahati. Ayan. Shout out pala sa nagre-request na papabidyohan ito pero hindi lang ipagsabi yung pangalan. Ay na-explain ko na po ito sa iyo bro, yung order mo kung paano gamitin ito. Ito po ang alon na napakagandang alon na ating nakukuha. Ayan, dalawa po ito. Iba-iba ang itsura. Ayan o, alon din po yan na iba-ibang itsura na nagtalon-talon po ito. Kumbaga parang isda na nagtalon-talonan sa itaas ng tubig. Ayan. Tatlo ito, pero yung isa may nakabili na po at itong dalawa ay bibilhin pa lang. Bibilhin pa lang. Kung ano ang inyong madesisyon ay nirerespeto ko po yan. Ito po ay aking ipapakita ko lang sa inyo na ito po ang ating nakuha na dalawang pagkakataon. Dalawa po ito. Ito ay isang alon. Ayan. Alon din po yan. Ayan. Kulay puti at kristal din ito. Kung flashlightan mo ito, tatagos ang ilaw dito, pero hindi ako nakapagdala ng flashlight. Kaya ikaw na lang po ang mag-flashlight dyan bro pag dumating po ito sa iyo. Ayan, shout out sa iyo dyan at hindi ko lang babanggitin. Ito ay dalawang mutya ng alon. Ayan. Ito po ang itsura, dalawang mutya ng alon na iba-iba ang itsura nila. Ayan. Iba-ibang itsura sa alon na nagtalon-talonan ito sa ibabaw ng tubig. Ayan. Kung baga parang may espiritong buhay. At ito po ito tapos na po yan naispatan ko na po yan. Ito po ang explanation natin na ito iba-vlog natin na mutya po ito ng langka, na buto ng langka na tagusan po ang kanyang kristal sa kanyang katawan. Ayan po, tagusan ng kristal. Sa nagtatanong po kung anong gamit ito yung maganda sa pampaswerte, panghalina at proteksyon. Ito ay pwede rin panggamot ito sa mga may karamdaman. Alam niyo kung bakit, kung pwede ito panggamot. Dahil itong buto ng langka kasi ay pinapalibutan po yan ng madudulas na mga bagay. Kaya kapag igamot mo ito, mas madali itong mapawala at mawala yung bisa at ito'y napakagbango. Kapag mabango kasi hindi yan iiwan ng mga espiritu. Kaya napakabisa po itong gamiting proteksyon at pampaswerte. Maaari din itong gamitin sa bagong nanganak, ibabad mo na ito sa tubig, tapos pag malapit na siya nanganak, ay para din siyang langka na kapag pag mag-trigger yan, lalabas at lalabas po yung bata. Ayan, kung may sakit ka, pwede mo ito ibabad sa tubig at inumin mo. Ayan po yung mutya ng langka na napakatindi po ang kanyang bertod. Ito, tagusan niya Yang puti na yan na parang mata, ito po yung tagos niya. Ayan. Hindi lang ako nakadala ng flashlight, pero kapag may flashlight ka sa cellphone, pwede yan ispatan mo dyan, tapos tatagos yan dito. Ayan, napakagandang itsura sa kanyang pagkabato ng langka. Ayan. Ikutin natin para makita nyo ang kagandahan ng bato o mutya ng langka. Ayan. Hindi kasi lahat ng mga langka na iisa lang po ang kanyang katawan. Marami po yung itsura ang buto ng langka. Marami po yan. Ayan po yung mga ugat-ugat niya.
Ayan, yung buto yung balat niya ay kulay brown. Kasi ganyan naman talaga yung kulay ng buto ng langka. Pero ang pinagkaiba dito, yung kanyang sibol. Wala siyang sibol, nagiging libon siya. Libon, ibig sabihin libon, walang daanan o sira. Kung baga, nakapikit yung mata mo, ang tawag po dyan, libon. Libon yan sa Bisaya kapag nakapikit. Katulad niya ng mga shell na nagiging bato, libon yan sa amin. Ito rin kay nagiging bato yung buto ng langka at wala namang mata na kanyang balana na pagtutubuan. Yan po ay libon, libon na langka. Ito ay pong tawagin sa amin sa Bisaya, libon. Kaya napakaganda ito, hindi ka maputukan ito dahil libon. Maaari ding ito'y tagaliwas sa mga bala dahil ito'y tumutubo sa itaas ng hangin at nagpapakita ng birtod mismo sa puno at sa prutas ng kanyang katawan. Diyan nakahangir sa itaas yung kanyang birtod. Kaya maganda ito sa taguliwas, panipas, pangubol, pangasam, pangayay, pangasam. Lahat ay pwedeng gamitin, mas lalo kapag ganito ang mga mutya. Walang sumpa ito dahil mabango, hindi ka iiwan ng espiritu nito. Ganon po katindi ang birtod ng langka. Dito sa amin, mayroong mga antingero, dito sa Mindanao, na kumakain siya, nagdadala siya ng buto ng langka at hindi siya naputukan ng shotgun ginamit para siya patayin, hindi siya naputukan. Pero pangatlong pagkataon na siya hinahunting, naputukan siya pero hindi siya natatablan. Kumakain pa nga siya yun dahil yung mga kriminal kasi ipasok nila yan kung kumakain, lalo pag may mga ulan-ulan, mga alas 6, alas 7 na ikay inaabangan sa bahay mo. Dahil sa mga sa probinsya kasi mas lalo na pag tayo ay mahirap, yung natin, bahay natin, yun lang ang bahay natin na maliit lang, tapos ay tayo pa hinahunting, ay yung bahay natin hinahunting nga tayo, binaril na nakakain pero hindi siya natatamaan. Ito lang po yung sinabi niya, yung dala niya yung buto ng langka. Kaya kung palaliman mo yung sikreto ng langka, ay napakalalim talaga. Siya po yung mabango at kaakit-akit dahil siya mabango. Kung mabango kasi, ibig sabihin yung mabango. Lahat kasi ng mga prutas na mababango, katulad ng durian, mabango. Yung langka, mabango. Pero meron ding hindi nababanguhan yan, nababahuan. Pero para sa akin, yung mabango at saka mabaho, kasing kambal lang yan sila. Magkakambal yan sa spiritual. Mabango at mabaho. Kaya meron yung mga gabay na mabaho at mabango, ay masaya na rin tayo dahil merong mabaho, merong mabango. O, di ba? Kung walang mabaho, walang mabango, wala kang makikitang gabay. Di ba? Gusto mong magkagabay, may bango, may baho. Kung hindi mo walang baho, may gabay. Kung hindi mo walang yung bango, may gabay. Pareho lang. Kaya ang kasi natin, yung sa pagmumutya, kailangan may tayo, may aura. Kailangan may bango, mayroong baho. Ganun po yan. Dahil gusto tayong magkakaroon ng mga birtod, kailangan mayroong bango at baho. Yun lang po ang aking masasabi at dagdagan yung kalaman sa spiritual, sa pagbabasa ng mga mutya. At hanggang dito na lang dahil mataas na po yung oras natin. At God bless po sa inyong lahat.